Pag tinglamig na ba, minsan ang kinatatakutan ko pag humahawak ako sa mga metal ay gaya niyan, nangunguryente sa sobrang lamig. Minsan nga kahit yung tao, pag naglapit yung mga kamay nyo, nagkukuryente, para kayong nakakaramdam ng kuryente. I don't know what happened. Kaya pag during tinglamig, ang ginagawa ko niyan, ganyan, yung aking jacket, yan ang pinagbubukas ko sa mga pinto. Pag pindot sa button ng elevator, kahit sa work, mag-ano ka lang, yung sa mga beddings namin, nangunguryente. Bakit ganun? Parang may electricity tayong dinadala na lumalabas lang during winter time. Oy, 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 oy. Uy, malayo naman ang upuan ko. Ginamit kasi ito ni Pars yung sasakyan ko. Nagpunta sila ni Mixo ng Tukmani. Yung Tukmani namin dito, yung malapit ba. Well, bumili si Pars ng speaker dun sa para sa kaniyang computer. Ayun, mura kasi dun sa Tukmani. Bago siya pumunta kanina doon, sinearch niya muna sa Google kung saan ang mas mura. Doon ba sa Tukmani, City Market, Prisma, lahat ng shop dito. Pag tinype mo yan, lalabas man yung pinakamura. So, sa Tukmani man ang lumabas, tag 7 euro lang. Sabi ko sa kanya, mag-order na lang sa Temu. Hindi niya na daw maantay si Temu. Dahil matagal niya na yung gusto. Minsan kasi pag may ginagawa siya sa computer and then kailangan niya ng yung parang voice, hindi niya masyadong marinig yung ating Mixo. Malakas na ang boses, tao na talaga si Mixo natin. May music ba ako? Ay, may music pala. Turn off mo tayo na music. Ay, chismis pa si Maring Queen dami kong chichismis sa iyo. Ano chichismis ko sa inyo? Wala. I miss you mga Mars and Pars. Natagalan yung aking vlog today, hapon na, at papunta ako sa ating Tukmani Bean. Baka sakaling makakuha na naman tayo ng snack. Doon sa Tukmani Bean, ang makukuha ko lang talaga doon ay dry goods. Doon sa malaking Mr. Bean, doon ako makakakuha ng karne. Ay wala mang fridge doon sa Tukmani. So pasalamat na lang talaga ako, meron akong nakukuha kahit papano dyan sa Tukmani pa, unti-unti man, pero at least diba. So let's go. Pero pag tinapay na naman ang laman doon, pass muna tayo sa tinapay kasi meron pa kaming tinapay doon sa freezer. Umaapaw na yung freezer namin dahil may 4 pa na pack na tinapay. Tama lang pala na hindi pa ako sumugod dun kasi may lumabas na stuff yun siya. Ayun, nakita nyo po kasi may turo ko dun pala. Yun, yung sasakyan na yun. Uy, bukas na sana ako ng pinto, tapos bumuka din yung pinto, may lumabas pala na stuff. Ayan, antayin ko lang yan na makaalis at gugura na ako dun. Napansin ko lang dyan sa Mr. Bean natin, no? Dati, 2 brown bean yan at 1 black bean. 3 brown bean na siya ngayon. Baka pinalitan nila. Ayan. Umalis na yung stuff. Okay. Ano yun? May tumutunog. Tumutunog yung pintuan nila dun. Ayan. So, Mr. Bean. Tingnan natin. Sana may bagong tapon. Kasi yung last time, wala pang masyadong laman. Ganun pa din.
pa din din. Laman ni Mr. Bean dyan. Uy, ang ganda ng aking kuha mga Mars. Gustong gusto ko to. Stevia to siya na sweetener eh. Meron ako ganito sa bahay. Tanong kung may laman ba. May laman nga. Ayan oh. Huy, ang mahal kaya nito. Alam nyo po kung magkano to dyan sa loob. 6 euro to. Kaya minsan ko lang din yan binibili dahil mahalis. So at least tama yung punta natin. May bagong tapon. Pero yung isang ano doon, bin, ganun pa din. Andun pa din yung mga tinapay. Nadagdagan lang siya ng more tinapay. Ay. So, na-curious lang ako kung ano to. Pagkain ng... Ano ba to? Pagkain ba to ng tao? Pagkain ng bird. Ay, sila Yani. May pagkain sila sa bird. Isend ko nga to kay Yani. Baka kain ng kanilang bird nito. Ano ni? Isend ko kay Yani. Yani. Sa'yo na to. Ayan. Kasi nung naamoy ko, pagbukas ko at naamoy ko, sabi ko, ano to? Parang pagkain ng animals eh. Tapos, feel ko naman, pagkain din siya ng tao. Kasi yung color niya ba, akala ko yung biscuit na may mga seeds. Biscuit niya siya na may seeds. Pero, pang bird. Kasi sila Yani may ano, may bird. Yan, send ko kay Yani, baka magustuhan nila. Ayan. Mr. and Mrs. Bean natin. Sana maging himala ka na may makuha tayo dito. Wale, ganun pa din. Wale, ganun pa din. So, umuwi ka na Mars. At least, hindi ako nabukya ngayon. Swerte naman yung ating punta din sa ating Lucky Bean. Ano ba? Naalala ko si Lucky Bean, yung ating Tokmani Bean. Speaking of bean pala, na naginip po ako kagabi na nakakuha daw ako ng madaming itlog dyan sa Tokmani. Kasi last year, nakakuha din ako dyan ng sandamakmak na itlog sa Tokmani. Kaya, mali pala yung panaginip ko kagabi. In my dream pala, grabe yung acid sa ano ko eh. Ano ako ba? Ganyan ako ng ano, lumalabas yung acid lagi. So ano na? Okay na po ba kayo? Nakapamisita na tayo kay Mr. Bean. Kahit ngayong araw na to ay medyo pagod si Maring Queen eh, pero I try my best dahil nga dyan sa madaming itlog na napaniginipan ko. Hindi ko pinag-aksayahan, pinuntahan ko, pero wala. Natawa ka sa sarili mo, Mars. Nag-reply ka yun si Yani. Wala man nag-reply si Yani, oy. Kasi kung pagkain yan sa bird yan, bigay ko yan sa kanya, I save it for Yani. Kumusta na yung Yani na yun? Pag busy talaga, hindi namin mapupuntahan si Yani. Si Yani, my love namin yan ni Pars. Karugtong yan ng buhay ni Pars. Ano daw? Yani, my love. Kaya nga, wala namang masama, diba? Tawagin mo yung kaibigan mo na ganyan. Minsan nga, nag-I love youhan pa kami ng mga yan. Because we are friends. We are true friends. At dati pa, hindi pa ako nakapunta dito. Nagchat-chat na yan si Yani sa akin. Nung malaman niyang kakasal si Pars. At si Pars dati, nung pumunta yan sa Pinas, hindi siya nagsabi kay Yani. Ewan ko bakit hindi niya sinabihan si Yani. Inis na inis that time kasi bakit di ka nagsabi na ikakasal ka na. Actually, ang may alam lang naman na ikakasal si Pars pagpunta niya ng Pilipinas ay yung nanay niya at mga anak niya. So, yun lang. Pero mga kaibigan niya, wala.
Meron na pala isa. Yung husband ni Ruby. Kasi sila yung magkasama sabay punta ng Pilipinas. Ayan. At ako ay luluwas na dito. Ako ay aalis na. Siguro Mars, huwag mo na i-parking yung sasakyan mo dyan, Mars, kasi baka nahalata ka na dyan sa CCTV ba. Tuwing nagre-reverse ka, nakikita yung plate number mo. Tapos pagtingin sa sasakyan, Marco Pisonin man, babae man yung driver. Nakapangalan kasi itong sasakyan kay Parsi. That time nung nakuha namin to, wala pa namang pangbayad si Maring Queenie. Si Pars pa man ang nagbabayad nito hanggang ngayon. Pero ang pang last payment nito ay ako ang magbabayad. Yan yung pinag-iipunan ko ngayon. Nag-reply si Yani. Nag-reply si Yani. Madami-dami din yan, no? Tawagan ko nga siya na sa kanya na madami yan nakuha ko. I think 6 bucks. Natuwa din si Pars sa aking harbat. Yan. Diba? Sweet taste, delightful. Meron ako nito. Kasi yung panahon na pinagbubuntis ko si Mixo natin, kung naalala nyo po na mention ko, I was diabetic. So, meron ako. Pangatlong bili ko na to at minsan ginagamit ko yan siya nowadays. Pag ayaw ko masyado ng sugar, yan ang ginagamit ko pang patamis. Kahit anong luto. Minsan pag nagluluto ako ng ulam at ayaw ko lagyan ng sugar. So, ito yung ginagamit ko. Natural sweetener. Mahal kaya yan. Kaya si Parlo, nice! Natuwa siya sa harbat. Ito, isi-save natin to para kay Yani. Pag nagpunta kami doon, ayan, 5 pala yung nakuha ko. Pagkain ko ng ibon. Tapos, natawa ako sa kanya nung tinanong ko, di ba may ibon kayo? Akala niya, iihawin ko na naman yung kanilang ibon. Natawa ako sa reaction ni Yani. Sabi niya, wala ka nang iihawin. Yani ha? Alam ko wala na akong iihawin doon. Yung inaantay ko na naman na ipakatay ni Yani sa akin is yung kambing nilang magaganda. Ang ganda nila ang ganda kaya nung kambing nila. Puti. Never pa ako nakakita ng kambing na gano'n, yung puti. Bakit mo ito nila tinapon? Oh! Next week ang expiration. Napaaga tapon nyo ah. Pero dry naman to. Okay pa yan. Unopen ba siya? Ay, unopen nga! Naka-jackpot ako dito. Diyos ko, mahal-mahal nito. Kaya nga minsan ko lang ginagamit yung akin dyan dahil namamahalan ako sa bili ko niyan. Meron naman yung parang pack siya at i-transfer mo na lang siya sa lagayan ba. Kaya lang may kamahalan pa din. Pag nag-bake ako, meron isang beses na ginamit ko yan sa baking. Diyos ko! Siguro isang ganyan na ubos ko para lang tumamis yung aking pagkain. Ano yung binake ko? Banana cake. Dahil gusto ko, natural lang siya na sweet. So, banana at yun ang ginamit ko na pampatamis. Isang ganyan ang naubos ko na pampatamis. Ngayon, I know na. Tinitipid-tipid ko na siya ngayon kasi medyo ganyan siya. May kamahalan. Iba na naman ang naisip ng inyong Maring Queen eh. Magpintura ako. Ayan o, ito yung pintura namin. Ooh. No need anything, just mix it. Mix it. Oh. White. Still fine? Ja. Ayan o, pintura si Maring Queen eh. Kasi ito, ayan o, ang pangit niya tignan. May mga dumi na. Matagal ko na tong
sinubukan punasan. Kaya lang, hindi naman siya matanggal, oy. Ang dumi dyan, dumikit na talaga. Para malinis tignan. Yan, ang dami niyan. At may mga paknit-paknit na din. Ewan ko anong klaseng dumi yan. Look, So, ito, Remember to pipinturahan tell natin. Mixo. Ah, Mixo! otherwise it's going to be big mess. You don't What will be white? You don't touch it. Ha? Hey, this is important. Mixo kuunteles nyt mitä äiti sanoo. Kasi baka ganyan-ganyan yan. He has to like that because That's what I was Ah, scared. tapos ito pala. Merong ano si Mixo dito measure. Tatakpan ko to ng scotch tape para hindi mawala. Saan ba yung scotch tape namin? Dahil inumpisahan yan ni Pars na ayan, na every year mag-birthday ni Mixo. Mag-ano daw siya? Sukat-sukat. Like that. Joo, minä näin. Oh. Dabo. Yun yung binili ni Pars na bola. So, I will put paper sa floor. Diba? Konti lang naman. Ota koppi. Matagal ko na tong plano eh. Ngayon may energy si Maring Queen eh. Simulan natin. Yan. Minsan kailangan din natin maging independent. Sabi ni Pars, siya na lang daw. Sabi ko hindi. Gusto ko ako lang. Para may knowledge din ako. Pag hindi tama yung ginagawa ko, edi ikaw na lang. Pero pag tama naman, edi ipagpatuloy natin. Mixo! Soon you sleep na! Ayan oh. Soon you sleep now. Rakas! No. I just... Ano? Tama. Isahan kayo natin dito. Dapat sa taas ka mag-umpisa, Mars. Pag ito, mali ang ginawa ko. Ang ending nito. Si Pars ang tatapos ng aking trabaho. Dapat dumiyan siya hanggang galing dun sa taas. Pero half lang naman kasi ang madumi. Hindi naman talaga siya yung holding ding from up to bottom ay madumi. Mikael ha, do not touch. Kay na. This is very hard to remove. Don't you, ito nagbula-bula. Yung bula mo, madiritso yan dito. Please, listen to mama. Ay, dito talaga sa likod ko. Pwede naman dyan sa harap mo. Ha? Like that, oh, see? Ay, nalagpas. Uy, maganda na. Äiti, Yes? onkohan noita mennyt irti? Yeah, if you put your hand, it won't hard to remove from your hands. Because this is not removable paint. Uy, ayan, ang ganda. Satisfied ako agad. Not bad. Easy lang pala. Uy, grabe. Ito, sinasadya niya talaga na mag-ano dito sa ginagawa ko ba? Pag yung bula na yan talaga. Ay, naku. Ay! Nice! Ang galing mo, Mars! Sometimes kasi, gusto ko, ako yung gagawa. Hi! Huy, Mikael! Mikael. Ay na. It's too much na Mixo ba? It's too much na, Jud. You soon to sleep na, ha? Ayan, oh. Ay, Look what I have in my hand. nigara po ka ba? Look what I have in my hand. Oh, I know what is that.
Si Mixo natin, sabi ng teacher niya pala, nung may meeting di abansi kami, okay lang na kausapin ko siya sa sarili kong language. Dati nag-aaway kami ni Pars niyan dahil ayaw nga niyang mag-usap kami ni Mixo or kinakausap ko siya ng Tagalog dahil nga English ang language namin dito. Pero nung sabi ng teacher doon sa baker na okay naman daw yun. Wala daw problema na kausapin si Mixo ng sarili kong language like yung Tagalog or Bisaya. Dahil maganda daw yun sa ano ni Mixo na Mama, be careful. hindi lang Finnish language ang alam Be niya. careful, Mama. Tignan nyo to. Diba? Alam niya, andito yung pintura. Dumadaan talaga siya. Tignan nyo. Ano na, Mixo? Ikaw, gara ka, Jud ba? Si Pars na siguro tapusin ko dun sa taas. Ay, pag ito nabuhos at na-shootball yung laruan mo, makatilaw ka, Jud. Matiger, Jud na imong mama. Ha? Ayan, ang ganda niya na kasi puti. Ang ganda lang nitong pintura namin. Hindi siya yung, alam nyo po yung pag pintura mo, tumutulo dyan sa baba. Kaya, ayan o. Hindi nag-aksaya si Pars na lagyan ko ng kung ano-ano dyan para hindi tumulo ba. Ganyan lang. Medyo dry-dry siya na pintura. Nakakatuwa din pala itong ganito. Hindi mo, ikaw na talaga, Mars. Puti. Hindi man tayo expert sa pagpintura. Hindi ba? Ay! Ay, nako! Ay! Diyos ko tong bata na to. Tuwang-tuwa pa siya na hindi nagdisturbo mo ako, ha? Ha? Sige ka, Jodron. Sige na, quiet na, B. Soon you go to sleep na. Aga ko to lagay sa bed. Ayan. May improvement na si Mars nyo. Dito lang kayo. Parang ano man siya. Ganyan lang siya. Oh. Nice. Hindi na siya masyadong ayan, hindi nakita yung dumi. Yung iba din kasi is yung mga napaknit na. Ngayon, ganyan. Takpan natin. Ang ganda na siya tignan. Yan, mga butas-butas. Bakit man yan may butas-butas? Ang mahal kasi magpa-renovate dito, mga Mars. Kaya, ganito lang muna. Pinturahan natin. Mars, dapat isang side ka lang, pababa. Hindi yung may taas, may pababa. Ayan. Tapusin ko muna to. Para matapos ko ng maaga. Matapos ko ng mabilis itong trabaho ko. Meron pa dun eh. Ito, tingnan nyo po ito oh. Yan ang plano ko oh, di ba? Ayan, ginawa ni Mixo. Ayan, grabe na ang kuskus ko dyan, hindi nawala. Kaya ang ending yan ngayon ay pipinturahan ko. Tapos na ako. Hindi pala pwede dun sa ibang part na may puti kasi iba yung materials niya. Ito, yung sabi ko na plan ko din. Buti na lang nagtanong ako kay Par, sabi niya na hindi yan pwede kasi iba. Para siyang alam mo yung cover lang na dingding. Pwede mo tanggalin. Hindi kaya nito na kahoy talaga. So ayun lang. Gumanda naman yung ano ko dito. Yung aking parang pintuan. Kasi dati may pinto to dito. Tinanggal. Ayan o. Puti na siya. Hindi na gaya kanina na medyo madumi-dumi. Bilis lang naman pala magpintura eh. Sabi ni, tinanong ako ni Parso, ano, enjoy ka? Is it ready? It's done. So I need to close it. Close niya na. Yan. Lucky I asked you because I was planning there. Because you got that it's
different. You never get it like nice looking. Because taong kilta ba? Exactly, just like that. So And if it won't be shiny anymore, and it won't be like smooth. There you can see the marks of that. Okay. Ayun, kaya pala kasi They shiny siya. Oh. spray paint. Like Spray this. paint. Yeah. Okay, we need to buy. No. No. It's expensive? No. One thing is need to change all. No. But not now. Change the house. Change the house. Mixo! Kain muna kami. Ako ay gutomers. Come to eat! Anong oras na? Alas ano na pala? 7:30 na. Kaya pala ako ay gutom. Last kain ko kanina pa alas 3. Nabito si Maring Queenie tapos pagod sa work. Kaya asa na yung mixo kasi matutulog. Yun ang maaga. First time ko makakuha ng bacon na chicken doon sa Mystery Grocery bag ko. Masyadong dry? Heti, niin mä tulen. Sä voit kokeilla. Masarap pa din yung Sinne, kun me- bacon na pork. Yung lamesa namin dito sa kusina, ibabalik na namin sa dating forma. Yung pag ganyan na siya, kasi ito nakasagad dun sa gilid. Yan. Si Mixo kasi hindi na siya umuupo dito. Ayaw na niya. So, tanggal na ang upuan ni Mixo. Ito. Iikot natin. Asan na si Pars? Naglalaro pa si Pars. Ay, naman pala. Hindi naman pala mabigat. Akala ko mabigat siya. Ayan. Kasi yung lamesa namin, ang forma talaga nito is nakaganyan siya. Yung kumakain lang si Mixo, kaya ko binaliktad. Diba? Magaan lang pala. Mabigat nung to dati. Ngayon, magaan na siya sa akin. Ayan. Kaya lang, parang sumikip. Urong ko dito konti. Sumikip siya dito, oh. Kaya nga dati, binaliktad ko kasi nasisikapan ako pag ganito, ayan. Kaya lang yung mga upuan ay dito man yan siya. Ayan. Tingnan natin kung ano ba yung mas malawak. Ganito or yung dating forma. Rakas, I already changed the table. Ah, you're very hardworking now. Like that. Ayan. Yes, I like that. You like that? I like that. It's much more space. Ongko. Sabi ni Pars, more space More daw. space to sit, because we don't need chair here anymore. Because Mixo want to sit Yeah, normal chair. mm, Really? I like it. Is that enough space It there? is plenty. Plenty. Okay. So, that's the position now. I will just, silhig. Hoy, Mixo! Mixo, ano na? Go to sleep na. Tapusin ko lang yung kusina. Finally, natapos ko na din yung lamesa. Happy naman si Pars na okay na yung lamesa namin. At asahan nyo yung background natin is laging ganyan kasi nailipat ko na. Dati talaga yung forma nito is ganito. Nilipat ko lang nung sagad dun ba kasi si Mixo kumakain dun sa Dioloy. Ayaw niya na umupo dito sa upuan niya. So, back to normal. And by the way pala, sa mga nagpapadala po ng gift
or pasalubong para po sa amin doon kay Rosalie. Na-appreciate ko po, pero hindi ko po pwedeng tanggapin at ipadala kay Rosalie para makarating dito sa Finland dahil yung bagahe po nila na magnanay ay konti lang po. 23 per person lang po yung hawak nila or dala nila sa bagahe. Same sa amin dati na tag 23 lang kaming tatlo. Hindi po gaya sa ibang bansa or ang pwede mong dalhin na bagahe ay may 30, may 40. Pero dito po sa Finland, konti lang talaga yung bagahe namin dito. 23 per person lang po yan or per bagahe. So, hayaan na po natin na kung ano gusto at bilhin ni Rosalina, dalhin dito sa Finland. Kasi yung 46 kilo mga Mars, konti lang po talaga yan. Kasi nung umuwi din po kami na tag 23 kilo kami ni Mixo at ni Pars. Na problema din po ako sa dami ng gusto kong dalhin kasi minsan lang kami makauwi ng Pilipinas at minsan lang makapamili doon dahil mura dyan sa atin. So, nag-over baggage po talaga kami nun. May binayaran kami pero merong iba doon na sinakripisyo ko na iwan. Inuna ko lang yung mga dapat talaga ilagay pero ang dami pong naiwan nun dahil over baggage na po. Kasi kung babayaran po namin yung almost 6 kilo na sobra, umabot po siya ng 15,000. So, yun, natanggal po siya at naiwan lang siya doon sa airport. So, yun ang naiisip ko kay Rosalie na baka mag-over baggage siya at may iwan yung ibang pinamili niya. Yung sa amin, ang dami kong dilata na naiwan kasi yun yung gusto kong dalhin dahil gusto ni Pars yun, mga corned beef, beef flop, gusto po yun ng ating Pars. So, dahil yun yung mabigat, naiwan po siya dun sa airport. So, yun lang po yung naisip ko dahil nung hindi pa umaalis si Rosalie dito, nababanggit niya na niya gusto niya magdala ng mga dilata, mga frozen kasi pwede naman yung dalhin dito. At ayun nga, na-appreciate ko po yung ipapadala niyo pero ipagpaubayan na po natin kay Rosalie yung bagahe na kung ano yung gusto nilang dalhin. Next time, kung makauwi naman po kami, pwede nyo naman po kami padalhan. Pero hindi po talaga lahat kasi alam nyo yun, minsan lang talaga kami makauwi ng Pilipinas. At alam nyo yun, kung ano yung gusto mong dalhin, dalhin mo na. Yung ano nga, kami din, ang dami kong hindi nabili. Dahil na-stress ako sa bagahe at totoong-totoo, nakaka-stress po mag-pack ng bagahe. Pinagtatawanan na ako ni Pars nun kasi bakit ang dami kong dalang kung ano-ano galing sa Pilipinas. Wala, gusto ko siyang bilhin kasi wala naman dito sa Sampulak yung mga grocery na doon lang natin nabibili sa Pinas talaga. So, ayan, sana po na naintindihan niyo po ako at hindi po kayo magagalit. So, let Rosalie enjoy their vacation para hindi po siya ma-stress sa bagahe niya. The next day. It's not breakfast, Mango. Good morning. Ngayon pa lang tayo. Good morning, Mixo. What man? Ito on mitään hyvää mua, mitä mä tykkään. What? Ito on mitään, mitä mä tykkään. Gagara mo na ang Mixo natin. Mitä tää on? Donuts eh. Donuts, but the caretaker said donut is not good for breakfast. Minsan kasi pinapakain namin sa kanya na donuts dahil yun man ang gusto niya. So, binibigay namin na pagkain is donuts. Ito on mitään hyvää. You sure? Ha? Joo, ei ole mitään hyvää. Nagwala na siya. Gina, tell me na. Tell me. En mä tiedä, jos ei tuolla ole mitään hyvää. Na high blood na siya. High blood na ikaw? How about banana? You don't want? Ayaw niya din daw. So ano man, hibaruwa ka. Minsan, ano din mag-isip, kung ano ipapakain sa kanya. Just this, oh.
Cereal. I don't like cereal. Huh? No, you don't like. This one. I think about my case. No, you need to decide if you want to eat breakfast because we're going. Oh, it's already late. Mama need to go to work. Huh? Or no breakfast today? Huh? Kasi hindi mo siya mapapakain ng, alam mo yung, lagyan mo lang siya ng ano dyan, pagkain. Mamimili siya, marunong na siya mamili ngayon. This one, bread? Okay, mag-ano tayo? Magpainit ng What did bread. I like it? What? Mama and Pula. I not this one. Yeah. And Pula. I other bread. Hey, Pula. This one. Yeah, Pula. Okay. Wala. Sabi nila, ipakain daw sa bata. Kasi mga lugaw-lugaw. Hindi ko naman din mapilit yung anak ko kung ayaw. Nung doon kami sa daycare, dahil tinanong siya ng teacher niya, ano daw ang breakfast niya eh. Yung one time na, donuts man ang gusto kainin ng ating Mixo, edi binigyan ko ng donuts. Tapos, tinanong siya doon sa daycare, ano ang almusal mo? Sabi ba naman, donuts. Diyos ko, napag-usapan doon na, sabi ng teacher, nagsabi daw si Mixo, tinanong nila kung ano yung breakfast niya, donuts ang sagot at hindi daw yung almusal sa bata. We know naman na snack lang yun ng bata. Pero, hindi din namin mapipilit yung anak namin. I-bash nyo na kami ng i-bash. Basta, wala. Ganyan yan. Lutuan mo yan siya ng itlog, hindi rin niya yan kakainin. Pag bibigyan mo yan ng, ano dyan, ng lugaw, pinakain namin yan dati ng lugaw, hindi rin siya kumain ng lugaw. O, ayaw niya. So, gusto niya talaga is different. Tinapay or donuts, yung mga sweet-sweet. Kasi si Paris natin, nag-aalmusan, ganun lang din. Hindi yung mga cereal or oats. Minsan, kumakain si Mixo ng yogurt, yun yung breakfast niya. Eh, ngayon, wala mong kaming yogurt siyata or meron? Ay, nak, we have yogurt pala, nak. Ayaw niya. Di ba ayaw niya? Pipilitin mo pa ba yung bata na kumain? Kailangan niya na kumain dahil aalis na kami maya-maya. Magbihis lang ako. So, ayan, iyan ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. Enjoy naman po kayo sa ating vlog today. Please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.